Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Friday, no? So bakit ganun yung aking tawag dito title, yung thumbnail ko? Kasi hindi ko na lang sasabihin yung mga names, no? Hindi ko sasabihin yung names nung nag-chat sa akin tsaka yung content creator. Pero siguro kung nakapollow kayo sa mga ganun, malalaman nyo na yun eh. Pero meron kasi nag-PM sa akin, sabi niya, "Oy Jeblo, hindi ka kasi hindi ka kasi nagsisipa nga ako eh. Hindi ka kasi nagsisignal kung kailan bibili. Kaya Jeblo, hindi ka nagsisignal. So, wala akong idea, gusto ko mag-trade. So, meron ako isang content creator na nakita, nag-post sa Facebook, ganyan, na time to buy na daw sa ganitong price, which is yung, saan ba yun? 90 ata, 90. So, time to buy na daw sa price na yun. 90 sa mga dito. So, ayan. And then, nag-long siya, and then yun, bumaba. Na-liquidate siya ng 200 ata o 300 USDT. Ang sabi niya, basta mga ganong range, 200 plus USDT. So, masakit yun, mga idol. Siguro, mga nasa lampas 10,000 yun. Mga 13, 14 yun, mga ganon. So, ba't ganon? Sabi niya ganon. Ba't, sabi, basta ang dami niyang sinabi. Ang sasabihin ko na lang, mga idol, no? Sa trading kasi ganito. No, ako, halimbawa sa akin pag magte-trade ako, meron akong nakaplano na kung ano yung mga gagawin ko. Kunyari, meron akong 100 USDT o usually kasi 100 USDT yung ko eh. Ng mga nakaraan. Pero ngayon, ang ginagawa ko maliit-liit na lang. Pero may strategy ako diyan, no? Ang gagawin ko, kung napapanood nyo lagi si Boss Robo, mga Lodi, medyo ako dun eh. Ganun lagi ginagawa ko pag talagang ganado. Pero usually, si Boss Robo kasi, ang stop loss niya lagi is either, depende kung saan siya magpo-position eh. Pero hindi siya nag-stop loss ng malaki. Ang pinakamalaki niya na ata, mga 15, ganyan. Pero usually, ang stop loss niya, 6, 8, 9, mga ganun lang stop loss niya. Ako, sa akin naman, medyo naman sa akin, medyo malaki ng konti. Na pag ako lang mag-isa, kasi ganito, halimbawa, ganyan eh. Kasi, kino-confirm ko kasi mga idol eh. Halimbawa, ito, kita nyo, andyan. Tapos, gumuhit na ng ganito. Gumuhit na ng ganitong candle, no? Nag-candle, nagprint na siya ng ganitong candle. No? Hindi pa ako dyan, minsan hindi ako dyan eh. Kasi, minsan parang ganito yung mangyayari dyan, no? Sabagsak uli. So, guguhitan ko na yan, guguhit na ako ng mga ganyan-ganyan. So ngayon, pag nasabi ko na, oy, bias na yung uptrend nito. So, pwede akong, ang gagawin ko, kunyari, sa pangatlo ko na napag-decidean, dito na ako mag-position ng long. Position ako ng long dito. So, ang stop loss ko niyan, dito, sa dulo. Ayan, dulo. So, kung magkano man yan, ayun na yung stop loss ko. Halimbawa, nasa 20. Ganun, minsan nga binababa ko pa eh. Binababa ko pa ng konti kasi minsan sinusundo eh. Sinusundo ng ganun bago lumipad eh. So, ganun sa akin. Minsan 20, 25. Ganyan. Pero once na tinamaan yun, tinatanggap ko na, ay wala, mali yung ko. Mali yung aking analysis doon. So, talo ko nun. Hindi ko napipilitin. Halimbawa, tinamaan, nahabulin ko ulit. Naniwala pa rin ako doon sa aking dating analysis na tinamaan siya. Naku, okay na yan, tinamaan na. Maglulong na ako. No? Hindi ganun. Panibagong analysis ulit yun. Titignan mo na naman. Kumbaga, maghihinay-hinay ka. Minsan kasi hinahabol eh. Yung iba nga, ang ginagawa, may stop loss na sila rito. Pero pag tatamaan na, binababa pa nila yung stop loss nila. Kumbaga, baka tamaan, baba natin kasi aangat yan. Hindi umangat. Talagang hinabol yung stop loss nila. So, mas malaki yung tinalo nila. Imbis na dito na lang sa usually na nilagay nilang stop loss o sa dati nilang stop loss, mas na-control nila yung talo nila. Diba? Ganun. So, ito na nga yung sinabi ko. May sinabi daw na signal sa ganitong price. So, mga Lodi, ang ko doon, sino may kasalanan? Siya ang may kasalanan nun, ikaw. Kung sino yung nag-trade, syempre ikaw yung may kasalanan. Hindi mo pwedeng sabihin na kasalanan niya dahil siya yung nag-signal sa'yo. Kaya nga sinasabi ko lagi mga idol mag-study. No? Kumbaga mag-aral kayo ng kahit yung mga simpleng resistance and support lang.
No, tapos wag kayong maging greedy. Tama yung ano narinig ko na mag-demo account kayo kasi sa demo account, si Boss Robo kasi sinasabi niya, huwag kayong mag-demo account kasi hindi naman sa okay din, kumbaga wala akong kinokontra dito Ang sinasabi ko lang, mag-demo account kayo kasi sabi ni Boss Robo, huwag kayong mag-demo account kasi wala namang feelings diyan, walang pera diyan, hindi niyo ganun, di ba? So sa akin naman, may napakinggan din naman ako na sinabi niya na mag-demo account kayo kasi nga walang feelings diyan. Usually pag nagte-trade ka dapat wala kang feelings para hindi na-apektuhan yung decision mo. Kung ano yung strategy mo, yun yung strategy mo. So, pareha silang may tama, mga Lodi. Pareha may tama, pangit pakinggan. Pareha silang may tama, no? Pero para sa akin, try nyo muna rin kasi mag-demo trading. Try nyo lang, no? Aralin nyo ng konti. Kumbaga, tignan nyo yung mga nangyayari. Ngayon, dahil natalo ka, hindi mo pwedeng sisihin yung nagbigay sa'yo ng signal. Kasi, malay mo yung nagbigay sa'yo ng signal, mababa lang yung stop loss niya, 'di ba? Tas ikaw talagang sinagad mo. So hindi kasi kayo magkasama. Ito yung reason kung bakit hindi ako nagbibigay ng signal, mga idol. Kasi nga once na nagte-trade ako, nagbabago-bago yung galaw ng market So nagbabago-bago yung decision ko kung saan ako puposition. Once na nakikita mo siya, nagbabago-bago yan. Minsan ilang minuto lang magbabago na yung bias niyan. May kita ka na bias na magda-drop siya. Tapos ilang minuto lang makikita mo kung hindi ka naka-position, ang bias niya na uptrend na. So kaya hindi ako nagsisignal, mga idol. No, ayun 'yun. So kung tatanungin ako nung nag-PM sa akin kasi talagang naubos daw siya. No, pasensya ka na, idol, nangyari sa iyo 'yan, pero dapat talaga lesson learned, mga Lodi. Aralin din natin, no? Aralin niyo mag-trade kung gusto niyo talaga mag-trade. Alam niyo, doon ko na-realize na talaga. Although alam ko na to dati, ayoko lang sabihin. Kasi baka magalit sila, no? Pero na-realize ko na hindi porkit matagal ka na sa trading, is kaya mo nang basahin yung trading na lamang ka na ron sa mga bago. Parang ganun, di ba? Although lamang ka sa mga bago kasi eksperyensado ka, alam mo na yung Pero yung kunyari, 8 years to 2 years. 8 years ka na. Tapos yung isa 2 years pa lang. Although nagtitrade na rin siya, alam niya na rin yung basic, alam niya na rin yung diskarte. Hindi mo na pwedeng sabihin na lamang karon. Once na may naabot na siya na certain knowledge sa trading, 'di ba? Although ang laking bagay na experience, no? Pero kung titignan niyo, mga idol, lahat ng yumaman sa crypto is hindi nagtitrade. Alam niyo ba 'yon? Lahat ng yumaman sa crypto hindi nagtitrade. Nagbubodega lang sila, mga Lodi. Nagbubodega lang, nag-iipon lang sila hanggang tumaas. 'Di ba? Yun mga Lodi. Kasi kung isipin niyo ngayon, nag-drop ngayon, 'di ba? Hindi naman ako although nag-trade kasi ako kagabi, pero nakakupit lang tayo ng wala pang 100, 77 lang ata. 77 USDT na ang panalo lang natin. Tapos nilagay ko sa XRP. No, nag-pump kasi XRP So, nilagay ko siya sa XRP bago 'yun kasi nagbabantay ako ng news 'Di ba? So, medyo nag-pump yung 77 ko. Pero kung titignan niyo, mga idol, dahil nag-drop ngayon, kung titignan niyo yung portfolio ko, ang laki ng drop. Ang laki ng drop kasi kumpara mo na nandito yung position ng chart sa 93. Ang laki ng ko niyan, ang laki ng portfolio ko niyan. No, lalo na nag-pump yung XRP. Syempre, isa yun sa mga sa mga hawak ko. Ngayon, nung bumaba siya dito sa 87, 86, 87 na lang, 87. Ang laki ng nabawas sa portfolio ko, siguro mga nasa 100k. Pero wala akong ginagalaw dun Ganun lang talaga siya. Kumbaga, hindi ko siya ginagalaw. Ngayon, saan ba yun? Ako kahapon nyo ata tama. Bumaba siya, di ba? Natalo ako kumbaga bumaba yung aking portfolio ng mga ganung kalaki. 100 plus or 100. Basta ko lang 100. And then umangat lang siya ng konti ng ganito. Naging ang negative ko na lang is 50k. So ang bilis niya lang gumalaw pag bodega, bodega yung mga nakatabi. So eto, halimbawa, etong position ngayon ng Bitcoin, andito siya sa 87. Pag eto, umangat ulit dito sa 90, kasi sa ngayon, ang negative ako ng siguro mga 60. Hanggang 60-70. Yung portfolio ko, kumpara mo sa portfolio dito no?
So ngayon nag-negative ako mga 70. 70k wala akong ginagalaw doon. Di ko siya ginagalaw. Pero once na umabot yan dito, makikita nyo yung portfolio kung magpapositive ng 100k ng ano yun, ng wala akong ginagawa. Kumbaga sa bodega, ang bilis. Ang bilis ng ano. Hindi ka tulad sa trading. Sa trading, matalo ka lang ng mga 20k. Lungkot mo na eh. Pero kapag sa bodega kasi, hindi mo napapansin yung bilis ng galaw. Pag sa bodega mo siya nakikita. Minsan nga hindi ko na pinapansin eh. 'Di ba? Nung nakaraan lang siguro yung October lang bago mag-pump yung market, ang basta nung simula nun ang inangat ng portfolio ko siguro mga nasa 700, 600. Inangat ng portfolio ko. Nung bago umangat 'yun 'di ba? So pero nanliit lang nung bodega ko niyon kumpara sa ngayon na talagang nag-apat na doble o 5 doble ata, mga ganun. Yeah? So ang bilis lang. Pero sa trading kasi mga lodi, dito masalimuot kasi talaga ang trading. Kapag ikaw nadadala ka, ilang beses ko na naranasan yan, baka sabihin nyo kasi lagi ka naman panalo. Hindi ako laging panalo mga lodi. Minsan nga nagigising ako, natalo ako ng 15k sa trade na iiwanan ko, talagang bugbog ako kay boss eh. Talagang nalulungkot ako lang. Ano ba yun? Ba't ginawa ko yun? Tapos minsan, ganun yung kinuwento ko kanina. Yung halimbawa, nag-drop na dito. Natalo ako ng ito magandang halimbawa to. Naglong ako dito. Halimbawa, naglong ako dito sa part na to Ayan, naglong ako diyan. Ayan. So, ang target ko, sabihin na natin, 50 USDT, take profit ako. And then, ang stop loss ko niyan, sabihin na natin, dito. Stop loss ko dito. Negative 25 ako, halimbawa. So, umangat siya, pero ang target ko kasi is 50 USDT. So, nasa 35 pa lang or 40. So, hindi ko muna kinuha. Ang nangyari, bumaba na siya ngayon. Pero naniniwala pa rin ako na pataas yan. And then, bumaba na siya dito, maaabot niya na yung yung stop loss ko na 25 USDT. So, kung kinuha ko na yung 40 USDT, panalo pa ako nun. Kaya lang, ngayon, dahil tatamaan yung stop loss ko, imbis na panalo ako ng 25, talo pa ako ng, imbis na panalo ako ng 30 or 40, talo pa ako ng 25. So, natamaan yung stop loss ko ngayon. Sabi ko, naniniwala pa rin ako na pataas siya. Sabi ko, kanina nga, pumosisyon ako dito ng long. Bakit hindi dito? Mas mababa dito. So, nung tinamaan yung aking stop loss, naghintay muna ako. Minsan, ganun ginagawa ko. Siyempre, hintay ka muna. So, ngayon, ginawa ko, dito na, umilaw tong kulay green na to. Dito na yan. Kunyari, hindi, kasi nakikita nyo na eh. Pero pag mga ganyan yan, yung hindi pa napiprint, good position to ng long. O, di maglulong ka ngayon dito. Putik yan, maglulong ka ngayon dyan. Maglulong ka ngayon. So, once na naglong ka na dyan, magda-drop na naman. 'Di ba? Tapos, syempre, sabihin na natin ang stop loss mo nandito. Yan. O, hindi tinamaan. Isipin mo, sabi ko na, long eh. Tapos umangat na, inaano ka na. Binalikan na yung position mo. So, minsan naiisip ko din yun eh. Once na binalikan na, mas magandang, kunyari, ang hula mo, long, tapos, biglang bumagsak, tapos binalikan yung position mo, kunin mo na. Kasi malamang ganun yung nangyayari. So, ang nangyayari, ganun. Sabi ko na, long, syempre naisip ko, pangat na yan. Yay! Pag ganito na yan. Pag ganyan na siya. Pag ganyan. So, ang nangyari, hindi ganun. So, imbis na binalikan ko na o kinuha ko na sana dito, nag-drop pa siya. Pwede pa akong humabol dito. Kung pipilitin mo talaga yung long, uubusin ka niyan. Nakita mo to? Yan, drop ka na. Tapos pagdating dito, ubus ka na. Ubus na ako. Taragis yan. Tapos saka ngayon siya umangat. Anong sakit ang mararamdaman mo nun pagka ganun? Inubos ka sa part na to. Etong guhit lang na to. Mali ka ng tiyempo eh. Kasi yung guhit na yan, pababa. Dito ka nagumpisa maglong. 'Di ba? So kaya ang ginagawa ko mga lodi, once na mali na ako ng hula ng isang beses, hihintayin ko na yan matagal. Hindi ko na hahabulin. Hindi na ako sasabay sa sa momentum. Hindi na ako sabay. Minsan kahit umangat pa ng ganyan, hindi eh kasi kumbaga i-analyze ko yan, hindi
ano na to, pababa na talaga to. So, habulin ko na lang yan hanggang, yun na, matsyempohan mo na lang yung baba, mga Lodi. Minsan kasi ganun nangyayari. So, nangyayari sa akin yun, ilang beses, hinahabol ko yung, kinokontra ko yung momentum, at yun, nauubos din ako dati. So, ayun yung nawala sa akin ngayon, mga Lodi, yung ganung ugali, na hindi mo hahabulin na baka ito na yung pataas. Nako, hindi na ako ganun. Dati ganun ako eh. So ngayon, once na magkamali ako sa analysis ko ng unang position ko, hihintayin ko na yan. Hintayin ko na matagal yan. Magkakaroon ako ng 3 analysis dyan. Tapos kung ano yung bias, doon na lang ulit ako. Kumbaga, ang lesson doon, huwag ka magmadali, huwag mong habulin. Ganun. So siguro, kasi parang ganun yung nangyari sa kanya eh. Kasi meron siyang narinig na bias na, good position na yun, long na yun eh. So nung bumaba, naniniwala pa rin siya dun sa bias na signal. Hinahabol niya yung signal hanggang naubos na siya, mga Lodi. So ayun yung reason kung ba't di ako nagsisignal, kasi nagbabago-bago yun eh. So ang tanong, sino may kasalanan? Yung nagbigay ba ng signal? Hindi, mga Lodi, ikaw yun, kasi wala kang masyadong knowledge sa trading. At kung wala kang masyadong knowledge sa trading, wag ka na muna mag-trade. Ganun lang yun. Huwag kayong magalit sa akin ha, pinoprotektahan ko lang kayo. Diba? Kung di ka pa marunong mag-trade, umaasa ka pa sa ibang tao sa signal, wag ka na muna mag-trade. Try mo ng sarili mo. Ganun lang muna. Ayun yung natin ha. So mag-news na tayo. No? Sa mga, kaya nga sa mga wala pang dyan, mag-demo kayo dito sa BitGet natin. May demo trading dito. Pwede kayong mag-practice. 'Di ba? Habang nagpa-practice kayo, yung pera nyo, ibodega nyo muna. 'Di ba? Ganun. So eto nga eh. So, hindi ako nagsisignal ha. Pero baka mangyari niyan, ang sabihin na natin 15 minutes. Etong itsura na to, nung umabot ng 86 to, ayan 86, good na to eh, good position to long na to eh. Kahit dito sa 87 eh, good na yan eh. Good na yan mag-long, kaya lang hindi ko, sa akin yun. Kasi, kapag bumaba pa to ng 86, biglang magbabago yung bias ko niyan. Ang bigla akong sasabihin niyan, ang good na niyan, dito na sa linya na to. Ayan na, dito na. Which is 84, no? Diyan na yan. Kaya lang kasi, hindi mo kasi makikita yan eh. Hindi mo naman mahuhulaan ng eksakto yan. So, kaya ka nagkakaroon ng mga ganito, yung mga guhit-guhit na ganyan. Diba? So, sa akin, 86, okay na yan. So, ito, okay na to. So, yung asset mo, kung gusto mong sumabay dito, wag mong iubo sa isang trade. Kunyari, meron kang 200 USDT. O, di mag-80 ka lang muna dito. 80 lang, position. Pag natalo, kung gusto mo talaga, pero wag mong gawin. Magbodega ka na lang. Kung ako, ganun gagawin ko eh. 80, tapos dito 80. So, 880 to. Ngayon, pag kinain pa rin lahat yan, ibig sabihin, wag na ako mag-trade. Antang ako. Antang ako sa 4 na taon. Hindi naman, siguro 2 years lang. Sa 2 years, so, pa rin ako, wala pa rin ako. So, mag-i-study ulit ako, pag-aaralan ko ulit. Ba't ako nagkamali? Ano nangyari dun? Alam ko, ganun na yun ha. Diba? So, ganun. Walang sa akin na kahit gaano ka pa katagal, kahit na hindi mo mahulaan yung market, mga Lodi. Ay, isa yun sa rules eh. Diba? Hindi mo mahulaan yung top tsaka yung bottom, mga idol. Hindi mo mahuhulaan yung galaw. O, diba? Pwede ka magkaroon ng idea, pero hindi yun yung eksaktong mangyayari. Yung eksaktong 100%. No. Walang ganun. Pag may nagsabi sa inyo na ganun, ibig sabihin, tulok yun. Hindi marunong mag-trade yun. Pag sinabi niya na eksakto ganito mangyayari, pabubuhan yun, mga idol, no? So, ayun ha. So, ayun yung akin, no? Dito, mag-news na tayo, mga Lodi. Isa sa reason kung bakit nag-pump ang ating XRP. Grabe si XRP, oh. So, medyo maraming, kung titignan nyo yung mga coins, halos yung iba pa downtrend lahat eh. Di ba? Solana pa downtrend, BNB, Doge medyo pa downtrend. XRP ang pataas. Mga Lodi, di ba? Nakita niyo naman. Ay, tsaka si Cardano din pala oh. Oh, XRP. Kasi ito, si Gary Gensler, hindi siya nag-resign, hindi pa siya nag-resign, no? Pero meron siyang sinabi na ito yung sinabi niya. It's been a great honor to serve with them, doing the people's work and ensuring that our capital markets remain the best in the world. So, kung ikaw,
hindi ka pa mag-resign, ba't mo sasabihin I'm proud to serve the SEC chair, di ba? Or kaya, it's been an honor to serve with them, di ba? So, para sa akin, na to, nalalapit na ang dapit hapon ni Gary Gensler, mga idol, no? So, dahil dyan, sa tingin ko, nagpump dahil dyan, naging malupit ang XRP natin, mga Lodi. Ang lupit ng XRP natin, 6 digit na, no? No, ayan. Tapos, pagkatapos na ito, mga idol, pagkatapos na sabihin to ni Gary Gensler o nagparamdam siya na magre-resign na siya, naglabasan yung mga kaso, yung mga ikakaso sa SEC, no? Just minutes after Gary Gensler released a statement suggesting he may be leaving the SEC, 18 US states, 18 agad 18 US states have sued the SEC according to Fox News. These 18 states are accusing the SEC of unconstitutional overreach, no? And unfair persecution of the crypto industry. The suit specifically mentioned the unconstitutional overreach under the chair Gary Gensler. So ayun mga idol, no? Siguro kaya siya nag-resign kasi baka madamay siya, no? Mautak ka, hindi ka makakawala. Ayan, mga Lodi, So, ayun yung malupit na news ngayon. Kaya nga sabi nga dito ni sino ba to? Si Michael Saylor. Si Michael Saylor na nagsabi, mga idol. Michael Saylor says, replacing SEC Chair Gary Gensler is incredibly bullish for digital asset. Sabi niya, mga idol, no? It's a very good for the crypto industry. We're going to see a lot more pro-Bitcoin policies. So, kasi pag natanggal si Gary Gensler, mga idol, alam nyo, sa tingin ko yung chart ngayon, this is the, the last chance. Parang the calm before the storm, mga idol, no? Yung etong 86, 88, basta tong nasa range na to, bago lumipad. Yan ang sa tingin ko, mga idol, Kasi sobrang dami ng good news, mga idol, no, sa ating crypto. Huli ko na to. Sobrang dami na. Ito lang mga idol. Pennsylvania introduces bill to create Bitcoin strategic reserve for the state. So, gusto nang mauna ng Pennsylvania. Pero marami nang nagsasabi nito si Trump. Sinasabi niya na yan. Pero, haka pa lang yan, pero hindi malabong mangyari to, no? Kaya ngayon, si Pennsylvania gusto niya nang mauna. Ako na mauna diyan. Una-unahan lang to, mga idol, no? So gusto niya mauna para makilala siya na ginawa niya strategic reserve yung Bitcoin, 'di ba? So once na mangyari to, mga idol, tapos sumunod ang US, halos lahat siguro susunod na lahat yan. Magsusunuran na kasi mag-iisip na sila, Ba't ginawa nilang reserve yung strategic reserve yung Bitcoin? Meron? Mukhang matindi, Aralin nila. Oo nga, tara na. Sunod na tayo dyan. Baka may maiwan tayo niyan. Lugi tayo. Ang hirap na nga ng bansa natin Pilipinas. Puro kamote na nga yung mga opisyal natin dito. Hindi pa natin gagawin yan, mga idol. Ayan. Sobrang bullish nito. Isa pa to, mga idol. Now, President Trump is considering zero capital gains tax on Bitcoin. Eto, di ba, problema tayo sa mga, pag imamang ka na, ganyan, no? Magbabayad ka ba ng tax? O, ganyan. Sa crypto daw, walang tax. Ayan, Trump proposes zero tax on American crypto assets during a recent interview, Trump stated. So, ito nga, mga idol, no? Sinabi niya na yan. Pero, sabi ko nga sa inyo, pwedeng mangyari, kumbaga, to see is to believe na lang. Di ba? Once na gawin niya to, okay yun, mga idol, no? Sobrang solid dun pag nangyari yun, di ba? Sipin mo, walang tax. Lupit nun, mga idol. Ang lalaki ng pera sa crypto, no? Tapos walang tax. Wow, gravities, mga idol. So, ito naman. Ito na, si Doge, si Vivek. Ayan, si Vivek Ramaswamy reveals plan with Elon Musk for the Department of Government Efficiency or DOGE, mga idol. Ito, may topic ako mamaya sa DOGE, mag-ingat kayo, wait lang. Tapusin lang natin yung news na to. We are assembling the biggest mines in the country. Ayan, this is the equivalent of a modern Manhattan project. I think the major problem holding our
country back is a federal bureaucracy. Target the cause, save the money, restore self-governance. So, yung Doge na department ni Elon Musk at ni Vivek, mga lodi, is parang seryoso na to. Kasi syempre, alam nyo naman yung Doge. Nag-umpisa lang yan na meme coins. Sila yung unang-unang meme coins. So, started na joke lang siya. No? Ginawa siya para maging joke. And then ngayon, isipin nyo, nasa government na. Kasali na sa may department na sa government. So, sa tingin nyo ano yung mangyayari sa Doge, mga idol? History yun, no? Started na joke lang, tapos biglang nasa Department of ano na siya, sa US na siya government, di ba? Gravities, mga idol. Sinong ayaw ng Doge, di ba? So magsabi, huli na ba yan? Huli na ba ako bumili ng Doge? Mga idol, napakaaga pa natin. So ito, naano ko na yung sinasabi ng isang nag-comment sa atin noong nakaraan na hindi yan yung Doge quiz, Jeb, hindi yan yung Doge, yan yung Department of something, tikoy-tikoy, no? Natin to. Ito yung sinasabi niya. Mga lodi, ito ba yun? Oh, meron kasing coins, mga lodi, na lumabas na Department of Government Efficiency. So kung titignan niyo yung max niya, nagpump yan. Mga lodi, napakataas. Pero ito ang sinasabi ko sa inyo, mga lodi, bago kayo bumili ng coins nyo, mag-research muna kayo. Kahit sino kasi pwedeng gumawa ng coins, mga idol. Libo-libo, milyon-milyon coins ang ginagawa sa loob ng isang araw. Tignan nyo kung kailan pa to. No, August 2024, mga idol. Hindi pa ata na-announce ni Elon Musk dito yung Doge na sinasabi niya. 'Di ba, na coins, no? Tapos tignan nyo, ilang buwan, 'di ba? Sa tingin nyo, ito yung Doge na susuportahan ni Elon at gagamitin ng Department of Government Efficiency na Doge nila, Vivek. Etong coins na yon, sa tingin nyo ang gagamitin nila, mga idol. Kayo sa tingin nyo mag-isip, kayo mag-isip, mga lodi. No, kaya ngayon siguro maraming bumibili nito kasi nga, ano yan, malupit yan, men. Doge, malupit, magpapump yan, yung Department of Government Efficiency nila, Elon. Ba't ako bibili nito? Ang Doge na pinopromote ni Elon is yung Dogecoin, which is this, the number 6. Di ba? Ito yung pinopromote niya, hindi yun. So, kayo bahala. Mag-ingat na lang kayo. Yun lang yung mapapayo ko. Mag-ingat na lang kayo, mga idol. Kung bibili niyo yun, nasa inyo. Hindi ko din sinasabing huwag niyong bilhin. Baka magalit naman sa akin yung mga developer nun. Sabihin, legit kami, hingin yun. O, di ba? Bahala kayo. Pero ako, ito yung Doge sa akin, di ba? Congrats na lang sa mga magpa-profit doon kung gusto nyo, So ito naman, mga lodi, ito to. Bukas to, di ba? Bukas tong laban na to, mga lodi, ni Paul Logan. Ano pangalan ito? Si Jake Paul pala. At si Mike Tyson. Grabe si Mike Tyson, naka-brief lang, Sinampal niya si Jake Paul. Si Jake Paul to, di ba? Yung Logan Paul, iba yun Yung matangkad yun, di ba? Yan. Nahilito ako sa kanila magkapatid So sinampal niya, Ayun, pang! Grabe, lakas ng sampal na yun, Tapos tignan mo yung ginawa ni Mike Tyson, Nung pagkabigay niya ng sampal, yumuko siya kasi iniisip niya gaganti si Jake Paul, di ba? Pag sampal niya, nag-defense mode agad siya. Si Jake Paul hindi. Nakatayo lang, Tingnan niyo, di ba gumaganyan-ganyan si Jake Paul. Tapos nung pagsampal ni Iron Mike, nag-defense mode agad siya, di ba? Di ba? Karin gaganti, Pero hindi, di ba? Pero sabi niya, okay lang ako, man, come on. Okay lang sa akin yun. Alam niyo ba kung ilang taon na si Mike? 60 plus na to. Senior citizen na yan, mga lodi. Eto, batang-bata. Di ba? So magkakaroon sila ng face-off sa Netflix bukas. Hindi ko alam kung anong oras Basta titignan ko na lang. May countdown sa Netflix yung yung laban nila. So titignan natin 'yan. Kuya, So titignan natin 'yon, mga idol,
Grabe, ang lakas ng sampal. So check natin yung mga ano, ayusin mo yan ha. Check natin yung mga coins ng Axie Infinity kasi nag-drop yung ano, sabi ko na nga ba magni-negative. So ito, SLP natin 0.15. AXS natin 291, no? Grabe. 7 days natin. Last week, ang pinaka niya mataas niya yung linggo is 342, no? Yung Ron coins natin may check natin kung nag 100 siya. So nag 97 siya ngayong week, pero ngayon 80 pesos, no? Pixel natin ha. Nag-ano na to. Uy, buti yung Pixel hindi masyadong nag-drop, no? Hindi nag-downtrend masyado. ₱11 pesos, pero nag-ano siya, nag-12 pesos, no? Ayan. So, punta tayo dito sa ating malupit na video, no? Comment. Pusuan natin. Uy, kahapon may mga umiyak dito May mga umiyak dito na ano na anti-Duterte. Anong akala mo naman papansinin kita kapag nagko-comment ka ng mga ganyan? Anong pakialam ko sa'yo? May mga umiyak dito Binura ko nga yung comment. Stressin mo pa ako. Doon ka sa iba. Doon ka makipagdigmaan sa mga sa mga legit na political vlogger. Huwag ka dito mag-iiyak. mga anti-Duterte talaga iyakin parang mga congressman sa Quadcom Sartalo na naman yun, iyak na naman yun. So ito, ano tayo? Shoutout muna tayo, Ronwell, ayan, si Idol Ronwell Lods, sana naman si Shib Lods, ayan, manaig lang at magtiwala lang sa Diyos. Ayan, shoutout sa Idol. Grabe na talaga, Boss Jeb, di na natutulog si Bitcoin. Natulog nga Siguro ngayon, merong mga nag-take profit. Uy. May mga nag-take profit ngayon, mga Lodi, which is okay lang. Sabi ko nga sa inyo nung nakaraan nakakatakot yung bilis ni ni Bitcoin sa pag-angat kasi naiiwan na yung mga ibang tropa natin. Di ba? Mas maganda, medyo mag-drop ka naman ng konti para makahabol sila, makabili sila. Yung ngayon, natanggap na nila yung mga bonus nila. Pero hindi ko sinasabi, bilhin nyo yun Hoy mga Lodi, gamitin nyo yan sa inyong mga pamilya. Meron lang kasi akong kausap na ganun sinasabi niya So, yun lang. Ayan So, yung guhit natin. Pag binasag yan, naku, madaming magsisi. Pag ito ang hula ko lang Pag ito nabasag mga Lodi, umabot siya ng 80k. 80 something, pero medyo malit na yung chance nun. Pero mga ganito, medyo malaki pa yung chance sa 85. Sobrang laki pa. Pero once na umabot yan ng mga 80, grabe, ang bilis ng, pag narating niya yun, ang bilis ng pag-angat niyan. Kasi marami nag-aabang bumili dun sa mga ganitong range Sa range dito, marami nag-aabang bumili. So, once na mangyari yon, kahit nga hindi ka nag-aabang bumili, basta nakita mo na umabot dito yun, mapapabili ka na Di ba? Kasi yung baba na nun, binigyan ka pa ng chance na makahabol. So, biglang lilipad yan sa tingin ko. Kaya ito yung yung sabi ko nga calm before the storm. Etong itsura nito. No? Pero pwede ko namang abangan yan, pero hindi kasi hindi ako matampuhin sa chart mga lo. Ayun yung pinakaisang ko na hindi ako matampuhin sa chart Once na hindi binigay sa akin, okay lang. Kunyari, naglong ako sa part na dito sa guhit na to, tumama siya dyan. Which is baka nga maglong ako dyan sa part na yan. Which is baka lang Once na tumama dito yan, ang stop loss ko agad yan. Kasi nga malayo na wala tayong kumbaga, ang malayo na yung niyan, stop lossin ko. Siguro mga 10 USDT lang. Pag naka-position ako, ayun na yan, position na natin yan. Pag binasag, na-liquidate tinamaan yung stop loss ko, okay lang. Ginagano ko lang. Habang na lang tayo ng isa pa, check natin. Pwede natin guhitan, baka may paganyan na siya.
or something. Tapos may baka may okay na siyang ganyanin, di ba? So aralin mo na ulit, di ba? Once na gumalaw siya ulit dito ng paganyan, pag binasag niya to, magsi-short ka na nun kasi na-break niya. Basag, short. And then pag dito naman, long or something, di ba? Nasa inyo na yun, mga lodi, no? Pero wag kayong magtatampo. Kasi kapag nagtampo ka, may inis ka, hindi ka na baga, hindi ka matututo kapag naiinis ka habang nagtitrade. Ayun pala yung tamang words doon. Hindi ka matututo kasi yung feelings mo yung lagi mong iniisip, tangina malas hindi ako ganun ka na kung ano na sinasabi mo. So mas maganda chill lang pag nagtitrade ka. Kaya nga ako lagi kape-kape lang ako pag nagtitrade Minsan nanonood ako movie habang nagtitrade dito sa PC. Minsan nag-aaksi ako habang tinatapos ko yung bounty board. Saka ako nagtitrade. Kumbaga once na binasag niya, hayaan ko lang muna, tatapusin ko na muna tong laban. Ganun, no? 2 laban pa. Mas may kita mo. Tama yung ginawa mo, naghintay ka kasi talagang nag-drop pa siya. Isipin mo, kung nag-position na ako dun, talo na sana ako ngayon, no? 'Di ba? So, ganun lang. Bahala kayo. Sinasabi ko lang sa inyo yung hindi ko, kumbaga hindi kasi ako nagsikreto ng mga sam. Kung ano lang yung ginagawa ko, ayun yung sinasabi ko sa inyo. Na? Experience ko yun, yung mga kinakwento ko. Ayan, si Kuya Rod, shoutout sa'yo. Kevin Magno, Ronwell, ayan, shoutout. Si Pure Crypto Investor, let's go. Ayan, sabi ni Idol. Random Internet Guy. Ayan, shoutout si Idol. Salamat sa pag-subscribe. Shiba, tumas ka na. Huwag ka na magpatalo kay Pepe. Sino bang Shiba Inu, medyo nag-drop siya ng konti. Pepe, medyo nga mas mataas yung Pepe, no? Pares naman tayo meron niya, kaya okay lang sa akin. Kahit sino siya. Pero mas maganda yung SHIB kasi mas malaki yung ano ko dun yung invest ko dun Si Javen yun Si Emen Ramos, shoutout sa'yo. Sa pagpasok at ng altcoin season, mararamdaman ang GameFi narrative, sabi ni Nesimo. Pwede, tama. May sense yung sinabi ni Idol doon. Idol, pahiram mo tropa mo para makasabay na. It doesn't work that way, Idol. 'Di ba? Paano kung ipapahiramin ko siya tapos hindi naman ganoon kaano yung knowledge niya? Di mas magandang ako na lang, balatuan ko na lang siya pag nanalo, 'di ba? Mamaya pag piniram ko sa kanya matalo lang, gagawin natin. Sayang lang, 'di ba? Ito na lang. Ang crypto, ito siguro, bot siguro to. Hindi ko na mabasahin to. Gemini, yung buong Tuwadcom, kinain ni Tatay Digong. Tama ka dyan. Pati yung nagsalitang congressman, si Cardona, ano pangalan? Cardonia? Putik, nung nagsalita siya, pagtapos niya magsalita, nag-iyakan yung mga sutoy Yung ano-ano pinagsasabi na wala naman sa sinabi niya Bilang pinagtanggol yung mga sarili, binuhat yung mga upuan, kami ganito, ganyan, yun. Kami, nag-ano rin kami, ganyan. Yung mga tao yan, Alam nyo, hindi ko pero natawa ako nun nung pinagsasabi nila yun. Yung pinagsasabi nyo, parang bigla kayo nawala sa composure nyo. Nawala yung pagiging professional, nag-iyakan bigla Doon natawa ako dun sabi ko lang, mga to. Tamang speed lang sayang crypto, Kaspa meron ako, ayan. Si Long Lasting, shoutout si Idol, good luck sa atin Si Kawai, nagdoble na yung Pepe niya, 2 na yung Hindi, joke lang. Ako boss, bias ako sa Pilipinas, hindi sa mga politiko. Tama yan, pinakamalupit yan. Hindi po ako NTA. Bansa natin, masyado silang panatiko, tama. Gusto nila kandidato at kulay. Pag may mali kang napuna, politikong bias, kunyari mga Duterte sabihin na kabilang grupo ka, camping ganyan. Ang alam naman natin may negligence at pagkakamali din si Digong sa pag-handle niya ng war on drugs. Kaya nga ito nga mga idol Pagdating kasi sa mga ganyan, may kanya-kanyang bias nga tayo.
No, pwede kong sabihin na napakagaling ni Bongbong, pero yung iba magagalit sa akin kasi ayaw nila kay Bongbong. Pwede kong sabihin na napakagaling ni Digong, pero yung iba may sasabihin. Wala naman kasing perpektong presidente, mga lodi. Alam nyo ba yun? Pag nagpresidente ka, lahat ng nagpipresidente sa Pilipinas, first time nilang maging presidente. Walang presidente na bumalik bilang presidente siya uli. Di ba? Kaya pag nagdun ka na, first time mo yun. Diba? So hindi pwedeng maging perfect, kaya gagawin mo na lang yung best mo. Kung ano yung magagawa mong best, yun na yun. 'Di ba? Kaya hindi na maalis yung kumparahan kasi yung ito yung ginawa ni ganyan, no, 'di ba? Pero it's up nasa tao na yun, mga lodi, kung ano yung opinion nila. Tsaka unang-una, kahit ipaglaban nyo pa yung mga sutoy na politiko na yun, hindi kayo kilala niyan. Hindi kayo kilala niyan. Natatawa ako sa mga ganyan. Buwis yung buhay nila, hindi naman sila kilala eh. Diba? Ang gawin nyo, improve nyo yung sarili nyo, hindi yung nakaano kayo sa mga tao. Na-imbak na ako niyan, WorldCoin. Ayan, paldo na siguro si CryptoCoin. Mga naiinip, magbenta na. Si Nesimo, si CryptoCoin, tsaka si MN Ramos, shoutout. Ispag, Lair Damper, sarap sana mag-stake USDT sa interest 15%. Kaso sayang, hindi ka bibili ng ibang coin, mas matama. No? Kaya nga kailangan mo ng puhunan. Alam nyo, maliit lang naman yung puhunan ko dati. Hindi ko sinasabing magaling ako, pero nakaka-chamba lang talaga ako sa trade. Chamba lang, tsaka nung una talo talaga ako. Nung natalo ako ng ganon, yung halos mag-away kami lagi ni boss, doon ko naisip na ba't ako natatalo? Kasi yung iba na nanalo. Kasi yung nangyayari, pag natatalo ko kasi may nananalo, di ba? So ganun lang yun eh. Sabi ko, ba't ganun? Kailangan nandun ako sa mga nananalo lagi. Gusto ko nandun ako. Aralin ko to. So aralin mo. Pero usually, sa totoo lang, dahil nga scalping yung lakad ko, hindi na sa akin importante yung onti lang, basic lang yung alam ko sa mga analysis. More on emotions, mga idol. Promise, totoo yan. More on emotions. Pag nagtitrade ka ng scalping. Kumbaga, kapag sa tingin mo okay ka na, kunin mo na yun. Kasi minsan ang nangyayari, ang target mo lang 30 USDT, pero pag nag-31 na, nag-35 na, isipin mo agad 40. Yung isipin mo 40. Pero ang target mo lang 30 binigyan ka na ng 35, gusto mo pa ng 40. Gagawin mo 40. Pasukin mo yung 40, pre. Pag nag-40 kukunin ko na. Tapos minsan pag narating yung 40, hindi naman mag-i-stay sa 40 yun eh. Pag umangat, 43 agad. 45. Gagano ka ngayon. Tapos biglang nag-drop ng 35. 40 na lang, 40. Balik ka lang ng 40, masaya na ako. Ang ganda nag-drop. Ganun yung na mga na-experience ko. So, once na nandun ka na, kunin mo na. Ganun na yun, mga idol. Profit is profit, mga lodi. Ganun lang tayo. No? More on emotions, yung ko dyan, na natutunan ko sa trading, na maging relax, wag kang, although lagi ako nagkakape, pero hindi naman siya nakaka-apekto sa akin. Hinahayaan ko lang. Naiinis lang ako kapag yung nakikita ko na yung chance ko, pero naglalaro ko ng Tekken, hindi ako makaposition kasi binubugbog na ako ng kalaban ko. Wala namang post dun eh. So, tatapusin ko na to. Ganun. Tapos nakikita ko na yung yung tatamaan na yung gusto kong position eh. Naabangan ko. Tapos biglang naglalaro ko ng Tekken. Doon lang yung mga experience. Simula nung na-realize ko na ganun na sa kokontrolin mo yung emotions mo. Si Video. Maraming video. Talpa kayo sa Charlie Andersol. Hindi ako nagaganyan, Lods eh. Trading na lang. Naalala ko si Tatay Digong, solid idol, galing niya. Kuya Jeb, Chris Pogi. Kuya Jeb, meron talagang coins na, ito nga yun na Doge, hindi Dogecoin. Mas malaki yung pump niya. So, ayun nga yun. Si Movie Summary pala yung nabasa ko to. So, hinanap ko. Sabi ko, ganun pala yun. So, nakita ko siya ngayon. So, inisip ko, hindi ito yun eh. Kung isipin mo lang mabuti, parang common sense lang.
Sa tingin mo ba magpo-promote si Elon Musk ng iba pang coin na Doge bukod dito sa Dogecoin na to? Guguluhin niya lang yung utak ng mga investor na tsaka yung community niya. 'Di ba? Kapag ginawa niya 'yon. So, sa akin, negative na 'yon. Yan lang sa akin. Pero, nasa inyo kasi mag-hype yan eh. Baka may mga mabudol yan. So, nasa inyo, sasabayan niyo yung hype na 'yon. Oo nga eh, napahaba tayo kahapon. Ngayon kaya, ilang oras na ba tayo? Medyo mahaba rin pala to. Nakapakwento tayo eh. Si Jay, ganado ako kay James. So, yun nga eh. Si Chan No Gok. Ano pa? Shiba Inu naiwan ni Pepe. O yun nga, nagpump si Pepe eh. Grabe yung pump ni Pepe. Si Clavis. Dito sa amin, ang prediction kung may pasok or wala. Kapag maulan, may pasok. Pero pag walang ulan, walang pasok. Baliktad utak lang. Kung kailan walang ulan, sa taga San Cabalodi. Pero kawawa yung mga taga nasa taas, no? Pero ngayong Pipito, tumbok na tumbok yung Metro Manila ngayong Pipito, mga Lodi. Kaya lang, weekends na tama, Sabado, Linggo eh. Hindi natin sure kung babagal siya, tapos aabutin yung Lunes. Baka walang pasok sa Lunes pag nangyari yun. Pero tumbok na tumbok, no? Yung ating Metro Manila, sapul na sapul tayo. Oo nga eh, na matanda na tayo eh. Importante ang mga magsasaka. Kung walang magsasaka, wala tayong kakain. Tama. Alam nyo ba, mahal lang sahod ng magsasaka sa ibang bansa? Mga Lodi, mas mahal sa kanila yung mahirap. Kung ano yung mahirap na trabaho, yun yung mahal. Sa Japan na tayo. Pwede. Ito si Joan. Pwede naman yan, idol. Wala kasi ako ng parehas eh. Wala akong Sol, wala akong Ethereum. Kung may pera ako, malaki, binili ko na yan. Kaya lang wala. Doon lang muna tayo sa kaya nating bilhin. Okay yung dalawang tatay, si Marcos at Digong. Pero yung dalawang anak, si BBM at si Sara, parehas butaw. Sabayan pa ng mga diehard fan ni Pinoy. No? Sa totoo lang, alam nyo kung ano kayo, kung malawak, kung hindi kayo pikunin, hindi kayo... Kumbaga, kung lumaki ka sa Dota, parang ako, yung lumaki ka sa lumang Dota, yung Trust 2 sa computer shop, ang sarap sumali sa mga to eh. Yung mga, hindi I mean dun sa mga fanatic, ang sarap makipag-aasaran mga Lodi, nabubuhay yung dugo ko sa ganyan eh. Kaya lang kasi, ang pangit lang kasi sa mga ganyan, kaya nga, yung iba gumagamit ng dummy account, kasi, sutoy yung mga dyan eh, yung mga nakikipaglaban. Pag makikipag-trustukan yung iba dyan, halos dummy account din lahat. Tapos ikaw gagamit ka ng tunay na account mo, dus dudumugin yung tunay na account mo ng mga dummy account. So kawawa ka ngayon, di ba? So mas maganda kung lalaban ka sa mga yan, may dummy account ka lang. Doon ka makipag-trustukan. Nakakaano rin yan, nakakatawa eh. Laruin mo lang yung mga utak ng mga sutoy na yun. Si ano yan, there's no God. Ayan. Sabi na eh, andun ka din sa live ni... Yes, lagi ako nanonood pag naka-live si Boss Robo. Minsan lang, pag madaling araw na kasi minsan si Boss Robo nag-live. Nakakatulog na ako kapag sobrang madaling araw na kasi syempre pagod na, nag-aasikaso rin ako ng mga batang sutoy dito, mga anak ko eh. Tapos pupunta pa ako sa shop ko. So napapagod na ako paggabi. Pero pinipilit kong sumabay, mga idol, no? Ano kaya yung coin na mababa pa na may potential tumaas? Marami mga Lodi. Kasi dito, titignan mo lang naman yan dito eh. Oo, ayan. Yung potential tumaas kasi mga Lodi, ay yun ang hindi mo kayang sagutin. Yung tanong na, kahit naman itong, kahit itong Solana eh. 12,000 na yan, pero may potential pa mag times 50 yan. Kung talagang matindi mangyayari sa kanya. So kahit na mataas na coins na, pwede pa may potential sila lahat na tumaas, lalo na nandito sa top 100. Diba? Pero yung potential na tumaas, ayun yung pinakatanong dun. Kung sino yung may potential na mag-pump ng sobra. Yun ang hindi ko kayang sagutin. Sana hindi mo kami makalimutan, Lods. Andito lang ako lagi, mga Lodi, hindi ako mag-YouTube pa rin ako nung gagawin ko sa buhay. Siguro hindi lang lagi madalas. Siyempre may mga na tayo pag gano'n. May mga asikasuhin na tayo. Pero may YouTube pa rin tayo. Ito yung safely. Paano ba 'yun? Pag nag-record kasi ako, parang nalalabas ko lahat ng mga pampatanggal stress to eh. Yung sa future Lords, yung medyo goods lang na setting.
Depende. Depende sa ano mo eh. Mahirap to eh. Mga Lodi magsasabi. Pero subok lang talaga ako ng... Ang payo ko lang, mag-try ka muna ng mga 30 to 40 USDT. Yeah? 30 to 40 USDT tapos depende sa'yo kung anong target mo na profit. Pwedeng 5%, 10%, okay ka na. Ikaw magsiset nun. Pero ang TP mo niyan, dapat ang leverage mo kasi mga Lodi, depende sa... Yung gas fee mo, depende sa puhunan mo tsaka sa leverage mo eh. Kung mamat to, ano to, magmamat pa ako dito. Try mo muna 30, 40. Ayan, tas kapag nag-profit ka ng mga 10, 12, okay na yun. TP mo siguro mga nasa 5, 6 ganun. Ayun na, stop loss mo. 5, 6 USDT, mga ganun. Tama ka na nun. Mga ganun lang. Leverage ko kasi lagi 50 times 50. Sa akin yun bihira kasi ako mag 20 leverage lang ako kapag malaki yung puhunan ko. Ginawa ko dati yung $500. Ang times 20 lang. Tas nung nagtumubo na ako tumubo ata ako ng 200 USDT. Kinuha ko na, tas di ko na inulit. ang haba eh. Ang haba ng 200 USDT, ang tagal. Buti nga mo naka-tempo ako nun. Yun. Kaya simula nung 50 na lagi yung leverage ko, naiinip ako eh. Yun. Pero pag natalo ka naman, durog ka rin. Kaya dapat mag-ingat kayo. So, salamat sa mga tips at updates. Natuto ako mag-trade. Yung 3,000 pesos ko po, naging 20,000 pesos na within 5 days. Kupit-kupit lang din po ang ginagawa ko. Yung hot na coin, yung coin ko, Jeblo, ano po sa tingin din. Alam nyo na, ang dami nagko-comment dito na nanalo sila, nagtitrade sila dahil sa akin. Totoo ba yan? May natututunan ba kayo sa mga pinag-isabi ko? Kasi kung meron, ang galing no? Kasi pag nagsasalita kasi ako, freestyle lang. So hindi ko nalalaman kung ano yung mga pinag-isabi ko. Kunyari may nag-comment lang, sasabihin ko. Pag may tuturo ko. Hindi ko naman na pinapanood yung mga video ko. So kung nagkakaroon pala kayo ng knowledge sa mga sinasabi ko, ang galing, no? Nilike ko na yung video ko pala. May natutulungan pala yung mga pinagdadakda ko dito. Salamat sa inyo mga idol Laki na siguro ng bodega mo kasi kakaumpisa lang lang magbodega pa unti-unti lang. Matagal na kasi ako idol, 2021. Pero syempre, nung 2021 papuntang 2024, pag tumataas na yung bodega ko, binabawasan ko din yun. Nakabili nga ako ng motor eh. Bumili ako ng motor, cash. Pinaagaw ko yung pera dun sa may Mitsubishi. Joke lang. Ayaw kasi nila, dapat kasi bibiling ko ng NMAX eh. Yung NMAX talaga ayaw nila magpa-cash, gusto hulugan. Ayoko na maghulugan, maubos yung pera ko, baka mapasa ko pa sa trade yan, iniisip ko eh. Sabi ko, cash na, ayaw. Nakita ko yung GTX. Sabi ko, takang ganda nito. Inano ko na, ni-review ko, pinanood ko sa YouTube yung mga review, tas puro positive naman. Sabi ko, ito na lang. Kadarating lang. Sakto yung bagong-bago yung GTX nun. Paglabas ng Pinas. Bumili ako, nandun sa may shop, kulay white tsaka kulay blue. Sabi ko, ayoko niyan eh. Ayoko ng kulay, gusto ko gray. Tapos naghintay pa ako kinabukasan. Tumawag pa nga sa akin, boss, manggagaling pa to sa kabilang shop. So magkakaroon na siya ng odo kasi ibabiyahin namin. Ako na lang magdadrive. Okay lang po ba? Sabi ganun. Gusto ko talaga yung gray. Sabi ko, sige, okay lang yan, boss. Ikaw pa naka-virgin sa motor ko Sabi ko basta tapos pagkatingin ko, wow, ganda mo. Tapos binayaran ko na siya ng yun. Galing sa BitGit yun, yung pinambili ko nun ng motor. Binidro namin ni boss. Tuwa nga ako nun eh. Sa tingin mo, Boss Jeb, pwede pa mag-invest sa XRP? Oo naman. Sabi nga ni Boss Robo, si Boss Robo nang sabi nito, hindi ako pero naniniwala naman ako sa kanya. Ang 100 pesos na XRP is napakababa pa nun. Magkano lang ang XRP ngayon? 47, di ba? Sipin mo, umangat Tapos pag pinalitan pa si Gary Gensler, nako. Mababa pa yan, tsaka nag-start pa lang tayo mga lods.
Sarap ng gising ko kaninang 9 a.m. Yung portfolio ko, 1,200 dahil sa peanut at nag-pump din ibang asset ko. Susurprise ko si na mother. Sagot ko, uy, yan ang maganda. Yan ang maganda. Pareho kami ng wife ko, may DCA ng mga coins. Ang sayang lang, di ko siya nalagyan ng peanut. Pero ox lang din, 13 coins na hawak ko. At 10 naman sa wife. Solid! Diba? Mga idol, imbitahin nyo ako sa sa celebration nyo. About XRP, dapat pati kay Trump, nagbigay din siya ng donation, no? Kung wala siya. Kasi ito, mga Lodi, hindi kasi natin alam yung nangyayari at the back, no? Sa tingin ko, meron yan, mga Lodi. Hindi masyado nagalaw ang XRP. Tsaka iba kasi yung politika ng Amerika sa politika ng US, mga idol, no? Sa tignan nyo, once na natatalo yung kandidato sa sa presidential election, after na pag nag-concede na, kino-congratulate pa nila yung kalaban nila, 'di ba? Ganun sa US sa Pilipinas, puta, pag nanalo, king ina, yari ka, didemanda na kita. Yung natalo may kaso, 'di ba? So ibang-iba yung politika dyan. Kaya yung sinasabi na sponsor, sa tingin ko maliit na bagay lang sa kanila yan. Ibang-iba yung ibang-iba sa kanila yung election kumpara sa Pilipinas. Sa Pilipinas, basura yung election dito, tsaka yung mga politiko dito. Mga idol. Utak, ewan ko ba? Inis ako dito sa atin, Ang daming ang daming ganid. Grabe yung peanut, idol. 4 petot to 120 petot. Jesse, ayan. Ngayon, yung bumaba yung peanut ngayon. Ito, yung peanut ngayon, nandito na siya. Medyo nag-down. Ito yung kaibahan ng mga altcoins na talagang may inaasahan ka na sa mga bago lang na wala ka pang masyadong utility. Tulad nito, peanut, 'di ba? Bumagsak siya. Tapos yung isa pa, yung ACT. So, tignan niyo mabuti, mga Lodi. 12%. Ang laki nung pag kumilos si BTC ng nag-negative siya ng 1. Ang negative agad ng mga iba na ganun, 10, 15. Babagsak agad sila ng mga malalaki. 'Di ba? Kasi ganun talaga yung bagay, iniisip magte-take profit na yung mga meron nun. Uy, baka mag-drop na, take profit na tayo. Kasi yung mga nag-i-invest doon, hindi sila pang matagalan, which is talagang lang sila. Alam nila na yung pagdating sa mga meme coins, lalo na pagbago, usually pump and dump yan. Yung pagka nag-pump and then pag nag-profit na, bigla na rin siyang magda-drop, no? Kaya sa mga ganyan, dapat nagti-take profit kayo. Ganun lang yung sa akin, Nagtanong ako kay Meta, ang altcoin season daw nag-uumpisa ng May hanggang November. Kahit paano nagkaroon ako ng idea, sabi ni Romualdo. Ayan, nubos ko lang yung kape ko. Pansin ko mga top memes naka Solana. Ayan. Sayang yung Myro sa Solana memes. Din nag-early profit lang ako. Nasa 1M sa nakita ko, pero profit is profit. Yes. Wag natin panghinayaan yan, may mga chance pa na iba. Binance, baka Binance. Sa Binance, wala pa ba sa Binance yung Caspo? Hindi ko alam. Hindi na ako naggumagamit ng Binance, idol, kasi nga ban siya sa Pilipinas, So, nag-iingat lang tayo. Baka masayang yung asset natin pag di na natin siya ma-access. Tapos sasabihin, saan ka magrereklamo pagka ganun? Sinabi na nga ng SEC ng Pilipinas na ban yun, tapos pinilit mo pang gamitin. So, wala kang habol. So, hanggat maaari, hindi ko na lang muna ginagamit yung Binance ko. Mawawala lang yung bull run ni BTC kapag bumaba ng 40-30% ng dominance niya. Pero wag kang matakot, may alt season pa naman, meme season. Sabi na Anata. Napahiya ata si Tito Vlogs ng tangina, nabasa ko. Saan yun?
Hindi ko alam eh. Bumaba naman eh. To. Si Cobra, natawa ako Kuya Jeblo, maliit lang taya ako 20 USDT risk, bumili ako ng 1,000 pepe tas biglang lumipad. Oh, 'di ba? Ganun lang. Ito kasi yan, idol, dalawang klase ang tao sa mundo. Ito ata yung umiyak eh, oh. Ito ba 'yun? Tama at mali. Nasa atin na yun. Ayan. Kung kanino tayo kakampi. Tama naman yan. Para sa akin, guilt si Duterte. Pero magaling magpalusot at drama. Galing ka. Pero madalas siya makorner ng mga tanong, lalo na ni Kong. Sino ba yung Kong ano to? Sino to? Wala namang congressman doon na 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 nagwagi sa discussion kay Digong . Sino yun? Ano yung tsura nun? Ay, yung babae. Ito yung piling matalino eh. Yung nagpiling matalino. Ito si Trilling, mga lodi. Sabagay, ewan ko kung kilala mo parehas ng lubusan niya na. Pero ito si Trilling, tumatakbo dito sa Caloocan yan. Tangina, walang boboto dyan. Ay, tinatawaran nga lang dito yan pag dumadaan dito yan eh. Ngayon, kung may idol mo yan, wala tayong magagawa. Credible eh, ilang taon na yun? 2016 pa yun. Kung credible yun, 8 years din yung sinasabi yun. Debunk agad. Dati, galit ako kay Trillanes. Pero ngayon, mahal ko na. Ay, kala ko. Pero ngayon. Ito na. Marunong ka tumimbang. Ikaw may sabi niyan. So, sa'yo yan galing. Pero kung ako tatanungin mo, dahil sa mga sinabi mo, hindi ka marunong tumimbang. Pwedeng mali ako, pero ayun yung opinion ko. Ayun yung sinasabi ko. Kapag nag-opinion kayo ng sarili nyo, huwag nyo i-expect na sasang-ayon sa inyo yung mga sinasabihan nyo. Kasi may kanya-kanyang bias yung mga tao pagdating sa politika. Kahit na gaano pa kaganda yung mga pinagsasabi mo dyan, basta kausap mo yung hindi mo kaside, walang pakialam sa'yo yun. Basura yung tingin nun sa mga pinagsasabi mo. Kahit gaano pa galing yung pinagsasabi mo. Ganun dito sa Pilipinas. Kaya kahit ano pa ipaglaban mo dyan, ito, napakaraming butas, ayan, sabi niya kay Digong, para masabing worst president. Alam mo ba na yung mga ibang bansa ginaya si Digong dati nung presidente siya? Nung ang daming gumaya, ang daming humanga buong mundo kay Digong. Tas worst president. Sige, sabihin na sinong presidente yung ng Pilipinas na recognize ng buong mundo sa mga ginawa nila. Ito na lang, isang maliit na example. Yung nakaraan lang sa Quadcom. Nakita mo pag dumadating si Digong, pinagkakaguluhan siya ng mga tao. Hindi na siya presidente kahit saan, sa labas, pinagkakaguluhan siya ng mga tao, kahit hindi na siya yung presidente. Yung presidente nga natin ngayon, kapag dumadating, walang pakialam yung mga tao, hindi pinapansin eh. Pax yun. It's a pax. Idol. So ngayon, itong sinasabi mo na was president, sa'yo yan. Ano mo yan? Opinion mo yan. Pero hindi lahat ng tao kapares ng opinion mo. Baka nga ikaw, ba? Hindi, marami kayo din yan, mga sutoy. Ayan. Ito, baka magalit ka sa sama loob mo sa akin. Nagbigay ka ng opinion Nagbigay lang din ako ng opinion ko. Kung magalit ka, bahala ka. Ganun lang yun. Don't care. About kay Gary G. At Trump, Idol Jeb. Ayan, strategy yun ng Ripple. Ito na, mukhang may alam si Scrappy mo Scrappy mo. Strategy ng Ripple. Sa tingin ko kasi, pag si Trump ang nanalo, sure, nasusuportahan niya ang Ripple at ang lahat ng crypto as he announced during this campaign. Tama yan. Pero kung si Kamala ang manalo, lugmok pa rin sila sa SEC case nila. Kaya nag-donate na lang ang Ripple sa campaign ni Harris when the hopes natutulungan sila sa case after ng election if mananalo siya. Tama yan, mga lodi. Diba? So, kumbaga yun, two birds in one stone. Diba? Kasi pag nanalo si Trump, di niya naman pwedeng iwanan yung Ripple . Lahat ng cryptos kasabay na . Diba? Kumbaga, may plan B siya. May plan B sila, no?
Once na matalo si Trump, panalo si Kamala, hindi mabubuli yung XRP. Kasi di ba? Meron silang hawak na alas. Skylab, shoutout. Nag-sub here, idol. Ginamit ko link mo sa Pi Network. Paano? Pero paano yan? United States man ang country, walang Philippines. Ano ba yung sa akin? Tagal na nun Nakalimutan ko na. Ilang taon na yung Pi ko? 4 years ba? 4 years? Kalimutan ko na kung paano ako kung anong country yung nilagay ko dun. Mamaya si boss tatanungin ko. Bukas sasagutin ko yan si Banjunju. Banjunju, sagutin ko yan bukas idol Sobrang tagal na nun Yung mga game pa tulog pa. Pero gaining naman kasi may staking. Yun lang, medyo mahina pa ang profit compared sa mga high caps na nauna at sumabay sa BTC. Next cycle, proper portfolio allocation na talaga ako. Hold lang tayo hanggang 2025. Ayan, sabi ni Ronin. Boss, ano masabi mo sa sushi coin? Hindi ko alam Ano ba yung sushi coin? Ayan naman yan Ano na naman yung mga inaano nyo? Sushi? Ito? Under ng to? Yield farming program. Saan siya nabibili? Sushi swap? Sa sushi swap pala ito. Parang siya, pancake swap, 'di ba? Parang mga ganun. Yung mga ganito, okay sa akin, okay naman yung pancake swap nga, okay sa akin yung dati, meron ako noon Kaya lang bumagsak pala to. Tagal na to 2020. Tapos nagpump siya nung 2021. So ngayon hindi ko alam kung magpa-pump to. Pero kung may tiwala ka dito, time to buy na to, ganitong presyo. Kasi nasa 96% na nga siyang mababa Time to buy na yan. Sa akin lang gusto ko yan. Hindi ko naman siya ni-review, hindi ko naman siya inaral Pero ang inaral mo yan, idol, time to buy na yung ganyang price niya. Boss Lodi, tagal na ako nanonood sa'yo, di pa kita nakikita kahit sa YouTube lang. Meron akong mga video dati Nagtiteken nga ako live dati. Yeblo Tekken. Meron ba ako nun? Check natin. Ayan Ito, nagla-live pa nga. Nagla-live pa kami sa bahay Sa bahay. May mga kalaban ako dyan Tapos minsan pag nagiinuman kami, nagla-live kami. Ayan, Tekken. Tagal na nito, 3 years ago. Taba ako pa dyan, tabatsog ako dyan Basta yan, napin nyo na lang. Tapos nag-tutorial pa ako ng ng Tekken nun. Sobrang addict ko sa Tekken. Si Binson yun Harvey Napster, always shoutout sa'yo. Si Aldrin, ayan, shoutout. Si Kennedy Carlmanongdo. Boss, ano masabi mo sa Pi? Nakalist siya sa wala pa ako ng exchanges na nakalista yung Pi. Pero meron akong 1,000 Pi. Nagpa-farm ako ng Pi. Andyan nga yung link ng Pi natin Diba? So ang plano ko kasi, meron pa akong hindi na parang wala pa sa mainnet, parang mga ganon. So hindi pa ako fully dito Meron pa akong isang step, isa na lang, kulang na isang step para ma-fully verified na ako dito. Isa na lang. Yun ang hindi ko magawa, ang tagal na. Pero meron akong 1,000 na Pi Isipin mo kung tama yung price niyan ng Pi na yan. Tangina na, magkano yung pera ko? 2, 3. 3.1 million. Di ba? Tapos ito yung mga niya. Ito yung mga saan nakalagay? Ito yung mga nakalista yung Pi Network, mga Lodi. Bukod sa HTX na sinabi ni Idol, nakalista rin siya sa CoinW tsaka sa Bitmart. Pero pinuntahan ko tong HTX, pinakita ko nga kay boss yan kahapon. Sabi ko, boss, gawa nga ng account dito. Tapos try mo i-withdraw yung kahit mga 100 na Pi lang. Try na. Kasi meron akong mga pasok na nasa mainnet na Try kung talagang legit yung price niya. Kasi parehas ng price sa yun
sa CoinGecko, tas dun sa HTX 3,000. Sabi ko, try nga natin yan. Pag nag-withdraw ka lang dyan ng 100 na pay, puta, di 300,000 na agad yun. Eh, meron akong 100 plus na pay, 140, 1,000 pala. 1,140 ata yung pay ko. Pero hindi ko pa to masyadong pinupokusan, mga lodi. Dire-diretso lang ako ng dyan. Kasi, kumbaga may page kasi yung pay eh. So, once na nag-announce sila ng ganun, doon ko na talaga, pupunta ako sa Cavite. Kasi nandun yung maraming, community ng Pi. Nagbabarter sila doon, tas nagbebenta sila ng mga, tas pambayad ng mga Pi. Gusto kong tanungin yung problema ko kung ba't di ko hindi ko malampasan yung nag-iisang requirements doon sa ko, Taragis yan. Ayun yung ko doon eh. Solid yan sa akin, no? Kasi libre lang yun eh. Si Kennedy yun Dito po ako nakatira sa sa Uyo, sa Novaliches. Medyo palayo ka pala sa akin. Sa Uyo. Pero yung school ko na pinapasukan ko sa Almar, Caloocan po. Yes, yan sa Almar. Malapit lang ako dyan sa Almar, idol. Dito ako papuntang Kamarin eh. Ang Shiba Inu lang talaga tagal tumaas dahil sa sobrang dami ng supply, kulang sa demand. Ayan sabi, no? Kasi ito yung mga ganyang project, mga lodi, kunyari, kasi kung talagang aaralin mo yung Shiba Inu, kasi sabi ko sa inyo, ang laki ng pinuhunan ko ron kasi talagang inaaral ko yun. Tinignan ko yung mga partner nila, yung roadmap nila, at nasolidan ako, kaya yun yung akin. No? Tsaka yung mga ganyan, madali na lang sa kanila yan. May oras yan para sa sa tingin ko sa kanila. Tumitiempo lang yung mga yun. Si Joseph Berdin, shoutout sa'yo. Si Lablina at si Jonel. Sa bear month na kayo mag-buy, mga newbie. Late na kayo, bull run na. May ipit lang pera nyo pag bumagsak. Di naman forever bull run. Sa sinabi niya na to, siya yung newbie. Sa sinabi niya na sinabihan niya pa yung mga newbie, mukhang siya yung newbie. Siya nga eh. Nagalit tuloy si Chris Cilindro sa'yo eh. Ano ba siyan mo sa bull run na? Dapat pag nagsabi ka ng statement, backupan mo ng data. Ayan, i-base mo sa statistic. Hanggang pwede magpaki-quote or cite nga dito yung source ng statement mo para naman nga, ayun, siya nga yung newbie. Sa comment niya pa lang, siya na yung newbie. Halatang wala siyang alam. Kung ang Doge may Department of Government si Pinsan puta, nangongo Governance efficiency. Hindi ba government yun? Nalilito na rin ako. Ang SHIB, meron namang nag-propose si Kusama ng government Strategic Hub for Innovation and Blockchain. Totoo yan. Nabasa ko yan sa Today. Totoo yan. Pag nangyari yan, pag nagkaroon ng department yung SHIB tsaka yung Doge, inang yan, lupit nun. Parehas coins ko na malupit yun Hindi ako nagkamali. Ibig sabihin ng research ko. Si Brian yun. Si Ramil, ayan, watching Saudi Arabia. Wow, idol. Pangarap ko makapunta dyan pero hindi magtrabaho bilang isang tourist sa Saudi. Gusto ko lang makita yung bansa kung saan laging maraming Pilipino yung nagtrabaho. Ayan, gusto ko makapunta doon. Kasi minsan pag may kausap ako, saan ka? Nag-Saudi ako So, alis ang dami ko na nakilala, puro nag-Saudi. Hindi mga nakapunta sa Saudi. Buti pa kayo Nag-TP na ako sa Doge at Pepe coins. Ayan, pwede naman yan lid Tanda ko pa nung pumasok ako ng 2021, grabe ang mahal ng Axie. Kala ko talaga joke lang yun. Narinig ko magkakapera ako dito, pero naglaon, nahikayat na rin ako. Tas na pala ng bull run. Wala din ako alam sa trading, alam ko lang SLP, grabe downtrend, ang daming nagalit sa Axie. Sabi nila scam yung nagyaya sa akin iniwan din yung Axie, grabe malaki din logi ko. Pero yung nakilala kita, wow, malapit na idol Napahinto ako dun Yung you change my whole heart. Ikaw nagturo sa akin ng lahat. Joke lang yun talaga si paring KJX. Grabe din yung tanggol niya sa Axie. Tas nakita din kita dahil sa mga thumbnail mo. Very interesting. Grabe ka rin
tanggol sa Axie. Tas dami mong negative comments pero kahit lugi tayo, relax pa din. Nang still believes ka pa din at kayo ni KGX. Kaya I am very happy na sama-sama tayo sa Bull Run next year. More wear pa sa inyo at kay paring KGX kahit hindi tayo personal na magkakala. Yes, alam nyo, nung totoo to mga Lodi, yung pagising ko, lahat ng comment sa akin, puro mura. Yan. So, kung sapakin lahat, kaya lang wala sila dito. Mga ano eh. Pag babalikan nyo yung mga ano ko doon, yung mga video ko, ang daming negative sa akin doon, pero okay lang. Walang zero damage sa akin yung mga ganun kasi naiintindihan ko sila eh. Na-stress sila kasi talo sila, ganyan. Ako kasi hindi talo eh. So, dinadama ko na lang yung nangyayari sa kanila. Inuunawa ko sila, pinapabayaan ko silang umiyak-iyak sa social media. Huwag kang mag-alala, Lods. Lahat ng pumasok sa Axie, ang mga bago lang sa crypto, marami tayo na biktima dyan. Bawi na lang tayo sa cycle ng Bitcoin. Pero sa Axie, parang malabo na. Hindi na tataas ang hype. Pwede mangyaring sinasabi nito ni Idol kasi talagang na-hype lang talaga yung Axie nun kasi pandemic, walang trabaho. So, isa yun sa mga nagpa-hype ng Axie. Sa bahay ka lang, maglalaro ka lang. So, pwedeng makabalik sa hype yung Axie pero hindi na siya ganun kalakas siguro. Ang magpapa-hype sa kanya kung may mga magaganda talagang games na pwedeng pumasok tas may earnings. Usually, ayun talaga yung yung kailangan mangyari. Idol, maubos pa ba ang top 2? Ay, shoutout kay Abe Sagani Mauro. Matagal na to si Idol. Naalala ko, lagi ko na itong nakikitang nagko-comment sa akin. Tsaka, ang lupit niya ni Idol, nakita sila ni Gihos. Di ba, Idol, ingit nga ako sa kanya nun eh. Dapat binanggit mo ako dun eh. Si KGX. Idol, maubos po ba ang top 2? Ang top ko sa Doge. Pepe at Shiba Inu pag keep ko ng matagal. Anong ang maubos ba ang top? Hindi ko na naiintindihan, Idol eh. Pero kung i-hold mo lang siya, hindi maubos yun. Nandun lang yun, hindi magagalaw. Ayoko na eh. Ikaw na lang mag-search, Idol. Hindi na ako nag-ano ng iba eh. Magbubodega na lang ako ng mga matagal ko ng hawak. Hintay-hintay lang, Idol Jeblo, sa pet AI sector kasi yan eh. Umiikot yung pera ngayon, nasa meme coins, bago meme, nagsolana coin tapos Ethereum coins. Next nyan, mga AI and game coin na Kuya Jeblo. Ayan, pwede yun, nabi ni Idol. Si Cobra. Paliwanag ko. Ito, basahin nyo na lang to kay Idol Cilindro ha. Papaliwanag nyo yung ang short. Ano ba yun? Ang spot at future. Basahin nyo lang, mahaba. Naubos na yung natutuyot na yung bibig ko sa kasalita eh. Basahin nyo na lang to, importante yan ha. Pali pa rin nyo baby Dogecoin habang mura, bili available sa Binance, sabi ni Active Miner. O ayan. Hindi ako nagpo-promote ng coins ha, mga Lodi, kahit kailan. Sinasabi ko lang yung mga hawak kong coins pero hindi ko pinopromote. Ang sinasabi ko, yung hawak ko, kung gusto nyong bilhin, i-research nyo ng sarili. Hamster lang, hirap umakyat ulit. Bukas maghahanap nga ako ng dyan sa hamster, kung ano balita dyan. Hindi ko na rin wala na rin akong balita dyan eh. Hahanapan ko nga yan. Ang laki ng pepe mo, boss, may liit lang. Malaki yung kakino. Yung kakino, alam mo yung kakino? Hindi, wala na ako nun eh. Yung kak ko, pinalitan ko ng pepe. Yung kakino, kinuha ko, tapos binalitan ko ng pepe. Bumili ako ng pepe. Yung mga nangingi ng mga balato dyan, yung mga online pulubi. Uy, grabe ka naman. Nahiya kayo sa balat nyo, mas kayo dito. Kaya di tayo nagkakapera sa mga pulubi. Ginalit nyo si Idol ah. Since 2023, watching you always, brother. Thank you sa palagi mong pag-update. Napakalaking tulong, lalo na sa mga walang time mag-update. God bless. Always, pag kumubra, Gcash mo na lang. Oh, yun oh. Yan ang maganda. Gcash. Post ko na kaya yung Gcash ko dyan, no? Hindi ko no, Gcash number natin, lagay dyan sa link. Ayan. Tubol na ba? Sabi.
Sa politic focus, focus sila sa dapat sa bagyo ngayon. Mukhang walang pasok niyan sa Lunes. Tama nga. No, iniuna pa nila yung mga ganun, no? Alam nyo ba, every hearing, may budget yan. Wala naman silang nalulutas. Dahil yung budget nun, pinatutulong na lang nila sa mga nabagyo. Isipin nyo, ilang bagyo yung tumama sa atin ngayon. Tangina, wala maramdaman sa mga sutoy na yan. Mga congressman pa naman ng kanya-kanya nilang distrito yan. Inang yung mga yan talaga, oh. Sana pumaldo din ako sa Brett meme coin din yun sa base. Oh, maganda yung Brett, ha, Junel Nael. Okay din yan. Kaya lang wala na akong budget pambili niyan, eh. Pero namataan ko din yan dati. Wala din ako 13-month pay kasi inutang ko pambili ng Coins Worth. Uy, grabe ka, huwag kang mangutang ng pambili. Naku, GG tayo dyan. Ang total supply ng AXS, boss, ito ba? Sorry, Tapos 153 na ang nasa circulating supply. Meron pang 170 na ma-unlock, no? Pero limited lang, di ba? Nasa 70 million lang. Hindi siya dumadami. Kumbaga kung ano lang yung nagawa nila, yun na yun. Kumita ako sa portfolio ko, BTC, Pepe, Pongke, Brett. Dahil mong coins, paldoms ka talaga. Iwasan mga lumang laos. Basag si XRP, Iwasan si XRP, si Floki, si Shib, si Ton, si Doge. Nangingisay pa kaya patumalpak. Yung mga iniiwasan mo, sila yung nagpa-pump ngayon, eh. Nagpump si XRP, nagpa-pump si Doge. May project si Doge. Yung Doge, sa tingin mo ba hindi maapektuhan niya sa project ni Elon tsaka ni Bibek? Siguro turbo yung magpa-pump, no? No, nasa inyo na yan. Ako basta hindi ako nagpo-promote ng coins. Ayan, araw-araw all-time high na, sabi ni Tambay all in one. Sana ma-replyan mo, pre. Na-delist pala Beta Ino sa BitGet. Ano gagawin? Kasi bumili ako ng 2K nun. Wala na yun, hindi ko alam, eh. Pag nadi-delist, meron nga akong nasa BitGet. Anong pangalan nung nun? Nakalimutan ko yung pangalan. Yung meme lang siya, M-E-M-E. Bumili ako noon 5,000 pesos. Tapos biglang nawala na siya, guhit na lang. Ang inang yan. Hindi ko alam kung anong gagawin doon, eh. Yun ang hindi ko alam, eh. Hindi ko pa na yan. Hindi ko nga ni-report yun, eh. Hinayaan ko na lang siya kasi ang dami ko ring nun dati. So hinayaan ko na lang pero wala na siya. Nawala siya. Titignan natin, idol. Magtatanong tayo. Tatanungin ko si KGX sa ganyan. Sir, possible ba yung Bitcoin? Hindi ko nga alam yun, eh. Jonas, eh. Hindi ko alam yun. Jeblo, Lodi pa rin ng Ragnarok content ko sa content section mo, Shout out. Goods pa rin ng Ragnarok content ko sa comment section mo. Ano daw? Nagpo-promote ka ng video. Ayan. Ano mo na lang, punta na lang tayo sa channel mo. Huwag mo na ilagay dito sa ayan, Eto, yung Ragnarok Monster World Barangay Popoy Bato. Subscribe tayo kay Idol. All. So, sa mga gusto ng mga Ragnarok content dyan, mag-subscribe kayo dito kay Idol. Pangalan niya, Ragnarok Monster World Barangay Popoy Bato. Yun lang, Idol. Mas maganda, di ba? Ayan na. Pambihira, konti lang na ilagay ko sa XRP, nilagay ko kay Shiba. Ang bagal tumas ng Shiba. Minama ni Obra yata ng mga balyena ang Shiba. Yaw nila pansinin. Buti na lang may nilagay ako XRP. Hindi na, mas maganda kasi ako tulad niyan. Nagpapump yung XRP ngayon. Nung una, nagpapump yung Doge. Nagpapump yung SHIB. Yung XRP ko hindi gumagalaw. Diba? So sabi ko okay lang yun. At least nagpapump yung mga coins ko. Ngayon, huminto naman magpump yung Doge tsaka yung SHIB. Ang nagpapump naman XRP, yung hindi nagpapump. So,
Meron silang mga time to shine. Hintayin nyo lang. Huwag kayo masyado mainip. Pag mainipin kayo, wala mangyayari. Sabi nga, ilang beses yung sinasabi, di ba? Kung hindi nyo kayang i-hold yung asset nyo ng 5 years to 10 years, huwag nyo nang bilhin, huwag nyo nang i-hold. Huwag na kayong bumili. Ganun lang yun. Kasi makikita nyo lang siyang bumagsak. Ganun. Ganun yun eh. Makikita mo siyang bumagsak, makikita mo siyang tumaas. Makikita mo siyang bumagsak, makikita mo siyang tumaas. Kung nakikita nyo hindi lang gumagalaw, naiinis na kayo, huwag nyo nang i-hold yan. Pagka ganun. What if yung news mo, i-live mo, then upload dito sa YouTube? Pwede naman yun. Kaya lang ayoko ayoko Kasi minsan may mga nangyari, minsan, andito kasi yung mga anak ko, tapos may mga something na nangyayari sa paligid. Di ba? Kapag minsan may istorbo, tapos naka-live ako, di magkakaroon tayo ng aberya. So, mas maganda na yung mga ganito. Di ba? Para kompleto yung news natin. Hindi na puputol. Ang haba na nga no? Ayan na. O, yan na. Nung tagal na naman. Putsaragis yan. So, ayun na. Hanggang dito na lang tayo. Sana enjoy nyo ang ating video. Mga idol, overall. Sa akin, this is the, calm before the storm, no? Calm before the storm. So, ayun lang. Kita-kits tayo bukas. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. Sa mga wala pang crypto exchange, check nyo yung mga link dyan sa baba. Kita-kits tayo. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up? Subscribe to the channel. If you don't subscribe, welcome to your dreams. If you subscribe, I don't care. So, just subscribe. Kasi sinisingil ka sa cookies. Asan daw yung cookies? Ano sabihin mo? Sabihin mo. Wala ako.